Lufap TM Han, hilit ng puso, Isabela Reyes, ang manager ng front desk department sa Marangyang Hotel na The Pearl Manila, ay ilang linggo nang hindi nakakaranas ng isang buong gabi ng mahimbing na tulog. Ang matinding init ng Manila ay tila tumatagos sa bawat himaymay ng kanyang katawan, dahilan upang siya'y magpuyat gabi-gabi. Isang umaga, nakita siya ng kanyang ina, si Mrs. Reyes, na nakatulog sa yoga mat sa sala. Nag-aalala, tinanong siya nito, "Isa, dito ka na naman natulog. Bakit hindi ka na lang sa kama mo?" Pagod na sagot ni Isabela, "Hindi ako makatulog, Maria. Kaya nag-yoga ako para subukan kung gagaan ang pakiramdam ko." Kahit sinubukan na niya ang iba't ibang gamot pampatulog at mga therapy para mag-relax, hindi pa rin nawawala ang insomnia ni Isabela. Kaya't iminungkahi ng kanyang ina, may bagong bukas na Maharlika Wellness Clinic malapit dito. Sabi nila, magaling daw ang mga tradisyonal na therapy nila. Subukan mo kaya? Sinunod ni Isabela ang payo ng kanyang ina at pumunta sa klinika. Pagpasok niya sa tahimik na lugar na may amoy ng mga herbal, napansin niya ang isang batang doktor na maingat na inihatid ang isang matandang pasyente palabas. Matangkad ang doktor, may mga mata na puno ng init, kahit kalahati ng kanyang mukha ay natatakpan ng face mask. Agad namang nag-text si Isabela sa kanyang matalik na kaibigan na si Sofia Cruz, "Sof, ang gwapo ng doktor dito. Sayang, naka-face mask siya kaya hindi ko makita ng buo ang mukha niya. Pero sigurado akong pasok siya sa taste mo." Nang turn na ni Isabela, pumasok siya sa consultation room upang makipag-usap kay Dr. Mateo Santos. Sinabi ni Mateo na ang insomnia niya ay dulot ng stress at mga naiipong damdamin. "Ang pinakamahalaga ay matutunan mong alisin ang bigat na nasa loob mo," sabi ni Mateo sa malalim niyang boses, sabay bigay ng Race Eta ng herbal medicine. Nagkunwari si Isabela na hindi niya narinig ng malinaw ang sinabi, "Pasensya na, Dok. Pwede bang lakasan mo ang boses mo?" Umaasa siyang tatanggalin ni Mateo ang kanyang face mask. Pero, mahinahon lang na inulit ni Mateo ang sinabi, habang nanatiling suot ang mask. Habang nagbabayad si Isabela sa reception, nalaman niyang may serbisyo ang klinika para maghanda ng pinakuloang herbal na gamot. Sa oras na iyon, muling lumabas si Mateo upang ihatid ang isa pang pasyente. Sa paglingon niya, bahagyang nahulog ang kanyang face mask, at sa sandaling iyon, nakita ni Isabela ang kanyang maamong mukha. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Isabela. Bago umalis, nagpaalala si Mateo, ang pharmacy ay magsasara ng alas 5 ng hapon. "Huwag kalimutang kunin ang gamot mo." Kinagabihan, si Mateo ay paminsan-minsang tumitingin sa pintuan ng klinika, tila may hinihintay. Napansin ito ng receptionist at pabirong sinabi, "Dok, parang free time ka ngayon ah." Nang magtatapos na ang araw, lumabas si Mateo at nalaman niyang nakuha na pala ang gamot ni Isabela. Ang ama ni Isabela, isang propesor sa universidad, ang dumaan sa klinika upang kunin ito para sa kanyang anak. Sa bahay, tinikman ni Isabela ang herbal medicine. Napangiwi siya sa sobrang pait nito. Pinakalma siya ng kanyang ina, "Ganyan talaga ang herbal medicine, anak. Tiisin mo na lang para gumaling ka." Sa gitna ng gabi, nakatanggap si Mateo ng emergency text mula kay Miguel Tan, isang batang doktor na intern, na humihingi ng tulong para sa isang pasyenteng nasa Manila Central Hospital. Agad pumunta si Mateo upang tulungan si Miguel sa pag-aayos ng mga kagamitan para sa cupping therapy at acupuncture ng pasyente. Pinakalma niya ang mga kaanak ng pasyente, walang mali sa unang ginawa ni Dr. Tan. Medyo kabado lang siya dahil matanda ang pasyente kaya hindi niya ginamit agad ang suction machine. Nagpasya si Mateo na manatili sa ospital upang magbantay kasama si Miguel. Kinabukasan, nagising si Isabela na pagod pa rin. Habang bumibili ng pandesal kasama ang kanyang mga magulang, nagreklamo siya, parang wala namang epekto ang gamot na ito, ang pait-pait pa. "Hindi pa rin ako makatulog. Baka mas mabuti pang itigil ko na." Nagkataon,
Si Mateo ay naroon din sa parehong bakery. Narinig niya ang reklamo ni Isabela, kaya't nilapitan niya ito ng magalang. Ms. Reyes, ang herbal medicine ay nangangailangan ng oras upang maayos ang ugat ng problema. Hindi ito kasing bilis ng Western medicine, kaya't huwag mong sayangin ang gamot. Pag-uwi, ibinahagi ni Isabela ang nangyari sa bakery. Pabiro niyang sinabi, "Ma, nakita ko si Doc Mateo kanina sa bakery. Nagpapayo siya pero siya mismo mukhang puyat at inaantok. Paano niya ako matutulungan kung siya rin ay kulang sa tulog?" Pinalamig siya ng kanyang ama, "Ang herbal medicine ay hindi lason, anak. Subukan mo pa rin itong inumin ng tuloy-tuloy." Sa trabaho sa The Pearl Manila, abala si Isabela sa isang stressful na meeting nang makatanggap siya ng mensahe tungkol sa isang customer complaint. Agad niyang iniwan ang meeting upang ayusin ang problema. Sa lunch break, ikinwento niya kay Sofia ang tungkol kay Mateo. Hindi maitago ang paghanga. "Sof, ang gwapo talaga ni Doc Mateo." Ilang araw ang lumipas, niyaya ni Isabela si Sofia na samahan siya sa Maharlika Wellness Clinic para sa follow-up check-up, umaasang makita si Mateo. Pero sa kasamaang palad, ibang doktor ang nag-asikaso sa kanya. Hindi maitago ng dalawa ang kanilang pagkadismaya. Napansin ito ng doktor at pabirong sinabi, "Ano ba? Sa tingin niyo ba mas magaling si Dr. Santos kaysa sa akin?" Agad namang nagpaumanhin si Isabela. Pabulong namang sinabi ni Sofia, "Kita mo na. Sabi ko na nga ba, pumunta ka lang dito para makita si Mateo." Sa daan pa uwi, nagulat si Isabela nang makita si Mateo sa kanilang condominium complex. "Dr. Santos, dito ka rin nakatira." Ngumiti si Mateo, "Kakalipat ko lang dito para mas malapit sa klinika." Ipinaliwanag niya rin ang dahilan ng kanyang pagliban sa klinika noong nakaraang linggo, may emergency sa ospital. "Kita na lang tayo ulit sa Sabado, Dok. Huwag mo akong paasahin ulit ha," pabirong sabi ni Isabela bago siya umalis. Hindi binigyan si Mateo ng pagkakataong humingi ng kanyang numero. Sa ospital, habang kumakain kasama ang mga kasamahan, nakiusap si Miguel kay Mateo na huwag ipaalam kay Dr. Armando Reyes, ang respetadong senior doctor nila, ang tungkol sa tulong na hiningi niya. Kapag nalaman ni Dr. Reyes, lagot ako. Tumawa lang si Mateo, ngunit narinig na pala ni Dr. Reyes ang balita. Hindi siya natuwa sa desisyon ni Mateo na hayaan si Miguel na mag-isa sa mahirap na kaso. Pagkatapos ng usapan, binago ni Dr. Reyes ang paksa at binanggit si Isabela, "Mukhang maganda ang Ms. Reyes na iyon. Maayos ang ugali, mabilis kumilos. Subukan mong kilalanin siya." Tinitigan niya si Mateo nang may kahulugan, "Mateo, 31 ka na. Panahon na para mag-isip tungkol sa pag-aasawa." Sumagot si Mateo, "Sa tingin ko rin, maganda siya. Pero dahil 31 na ako, mas gusto kong maging maingat sa mga desisyon ko pagdating sa pag-ibig, Dr. Reyes. Responsibilidad ko ito sa sarili ko at sa magiging partner ko. Ayoko ng relasyon na tulad ng sa mga magulang ko," napabuntong hininga si Dr. Reyes. Alam ang hindi masayang kwento ng pamilya ni Mateo. "Oo nga, medyo pabigla-bigla ang nanay mo, pero ikaw naman sobrang maingat. Kung ganito ka palagi, baka mag-single ka hanggang pagtanda." Gabing iyon, abala si Mateo sa pag-check ng mga thesis ng mga intern. Nang makita niya ang pangalan ni Miguel Tan, naalala niya ang abalang idinulot nito na naging dahilan ng pagkakansela niya ng appointment kay Isabela. Sa biro, ginuhitan niya ng malaking X ang pangalan ni Miguel. Kinaumagahan, sa cafeteria ng ospital, lumapit si Miguel, halatang inis, "Dok, bakit mo ginuhitan ang pangalan ko? May galit ka ba sa akin?" Tumawa lang si Mateo at sumagot, "Pag-isipan mo na lang kung bakit." Samantala, habang abala si Isabela, napansin niya ang ilang missed calls at mga mensahe mula sa kanyang kasintahan, si Marco Valencia. Ngunit nang tumawag muli si Marco, nag-atubili siyang sagutin ito. Maya-maya, nagpadala ng mensahe si Marco, "Gusto kitang makausap, pero bakit parang nawawala ka?" Ilang sandali pa,
Dumating si Marco sa harap ng The Pearl Manila, may dalang isang bouquet ng pulang rosas. Nagulat si Isabela, bakit ka nandito? Tanong ni Marco, may halong tampo, bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Alam mo bang may dinner date tayo ngayong gabi? Nagpaliwanag si Isabela, may paalala naman ako sa calendar ko, sa isang marangyang restaurant. Biglang tinanong ni Marco, gusto mo pa rin bang ituloy ang plano mong mag-aral sa Switzerland? Tumango si Isabela, matagal ko nang inaasam iyon. Hindi sumang-ayon si Marco, ayaw kong umalis ka. Una, nandito na ako sa Pilipinas, tapos ikaw naman ang aalis. Paano na ang relasyon natin? Pangalawa, dagdag niya, may bahid ng pagmamataas, gusto ko sanang mag-resign ka na sa trabaho mo sa hotel. Sa huli, trabaho lang naman ito sa serbisyo. Paano kung may mga kliyente ako na mag-check-in sa hotel mo? Magpapakumbaba ka para pagsilbihan sila. Nasaktan si Isabela sa sinabi ni Marco, lalo na't minamaliit nito ang trabahong mahal na mahal niya at pinagtuunan ng 7 taon. Simula pa noong college, gusto ko nang mag-aral abroad. Pero ikaw ang nagsabing masyadong malayo ang Switzerland at hindi mo ako madadalaw, kaya hindi ko itinuloy. Mahal ko ang trabaho ko, Marco. Hindi ko ito kayang iwan. Pag-uwi sa bahay, mabigat ang pakiramdam ni Isabela. Napabulong siya sa kanyang mga magulang, paano kung maghiwalay kami ni Marco? Nagulat ang kanyang mga magulang. May nangyari ba? Nag-away ba kayo? Tanong ng kanyang ama. Wala naman po, sagot ni Isabela, pilit na ngumiti. Nang makita ng kanyang mga magulang ang kanyang pagkabalisa, nagbiro na lang siya, nagbibiro lang po ako. Hindi makatulog si Isabela ng gabing iyon. Bumaba siya sa lobby ng kanilang kondominium at naupo mag-isa, tahimik na umiiyak. Sa pagkakataong iyon, kara-rating lang ni Mateo mula sa trabaho. Nakita niya si Isabela sa ilalim ng malungkot na liwanag ng poste. Walang tanong, naupo siya sa tabi nito at iniabot ang isang piraso ng tissue. Matapos ang ilang sandali, mahinahon siyang nagsalita, may mansanas ba kayo sa bahay? Ang amoy ng mansanas, sabi nila, nakakatulong para makatulog. Subukan mo. Kinabukasan, bumalik si Isabela sa Maharlika Wellness Clinic para sa follow-up. Si Mateo ang nagbigay ng Race Eta at nagsagawa ng acupuncture sa kanya. Sa pagkakataong ito, ang mga karayom ay tila may dalang kakaibang ginhawa. Nahulog si Isabela sa mahimbing na tulog habang nasa klinika. Nang magising siya, nagulat siya sa tagal ng kanyang pagtulog. Iniabot ni Mateo ang isang maliit na pouch na puno ng mga herbal, mas mabisa siguro ito kaysa sa mansanas. Biglang nagring ang telepono ni Isabela. Isang mensahe mula kay Marco, napag-isipan ko na. Siguro mas mabuti kung maghiwalay na tayo. Parang naduraj ang puso ni Isabela. Tinawagan niya si Marco, ngunit hindi ito sumagot. Nang tingnan niya ang social media, nakita niyang masaya pa rin si Marco, parang walang nangyari. Bakit hindi siya kayang harapin ni Marco? Bakit hindi na lang siya tuluyang i-block nito? Sa The Pearl Manila, naghahanda ang lahat para sa isang mahalagang summit. Inutusan ng general manager ang lahat ng empleyado na mag-focus at siguraduhing walang aberya sa pagtanggap ng mga bisita. Ginamit ni Isabela ang trabaho bilang paraan upang makalimutan ang sakit. Sa isang news segment sa TV, napansin ni Mateo ang coverage ng summit at nakita si Isabela sa background. Halata sa mukha nito ang pagod habang minamasahe ang kanyang leeg. Alam ng mga kasamahan ni Isabela, kabilang si Sofia, ang tungkol sa hiwalayan. Tinanong siya ni Sofia, gusto mo bang mag-leave muna kahit ilang araw? Umiling si Isabela, hindi na kailangan. Kaya ko pa naman. Paalala ni Sofia, may appointment ka kay Dr. Santos ngayon. Noon lang naalala ni Isabela, pero dahil sa abalang araw, nagdesisyon siyang unahin ang trabaho. Isa sa mga VIP guests ng summit ay si Mr. Valencia, ama ni Marco, nakasama ang isang babaeng negosyante na nagngangalang Fuong. Narinig ni Isabela ang usapan nila.
Tinanong ni Fuong si Mr. Valencia tungkol sa kanyang mga anak. Sagot ni Mr. Valencia, abala ang panganay ko sa negosyo. Ang bunso kong si Marco, hindi pa sapat ang kumpanya ng mga robot niya para makasali sa ganitong event. Nagpresenta si Fuong, mayroon akong pamangkin na maganda at matalino. Baka gusto ni Marco makilala siya. Masayang pumayag si Mr. Valencia. Habang nakikinig, parang may kung anong sumasakal sa dibdib ni Isabela. Hinanap ni Mateo si Isabela sa klinika ngunit wala ito. Sinabi ng receptionist na hindi ito nagpa-schedule. Nag-alala si Mateo kaya kinuha niya ang numero ng telepono ni Isabela mula sa medical records at tinawagan ito. Paliwanag ni Isabela, pasensya na, Doc. May malaking event sa hotel kaya hindi ako nakapunta. Tanong ni Mateo, pwede ka bang pumunta next week? Pumayag si Isabela. Dagdag ni Mateo, bibigyan kita ng bagong race ATA para may magamit ka habang hindi ka pa nakakabalik. Nagpaalala rin siya, kapag mabigat ang pakiramdam mo, subukan mong pumunta sa mga lugar na maraming puno, tulad ng Luneta Park o Ayala Triangle Gardens. Malaking tulong ang sariwang hangin. Nagpadala si Mateo ng race ATA sa pamamagitan ng Viber at sinabing pwedeng ipaprepare ang gamot sa pinakamalapit na batika. Muling nabanggit ni Dr. Reyes ang pangalan ni Isabela. Sinabi ni Mateo, baka next week pa siya makakapunta. Nang malaman ni Dr. Reyes na tinawagan ni Mateo si Isabela, pabirong sinabi nito, mukhang kumikilos ka na, ah. Agad namang itinanggi ni Mateo, may boyfriend na siya, Doc, napailing si Dr. Reyes, halatang may panghihinayang. Habang papauwi si Mr. Valencia, inutusan niya si Isabela na ihatid siya sa parking lot. Sinamantala ni Isabela ang pagkakataon para magtanong, Sir, kailan po uuwi si Marco? Sagot ni Mr. Valencia, si Marco. Nasa bahay lang iyon. Parang tumigil ang mundo ni Isabela. Hindi pala umalis si Marco. Nasa Manila lang siya, pero ayaw siyang harapin. 7 taon ng relasyon nila, ano ang naging halaga nito? Ano ang nagawa niyang mali? Sa sobrang sakit, inubos ni Isabela ang natitirang herbal medicine kahit gaano pa ito Cap8. Tinawagan siya ni Sofia upang kumustahin. Sinikap ni Isabela na magpakatatag, ayos lang ako. Hindi ko pa sinasabi kina mama at papa. Aayusin ko muna ang sarili ko bago ko sila kausapin. Kinabukasan, pumunta si Isabela sa Maharlika Wellness Clinic pero wala si Mateo. Sinabi ng receptionist na nasa Manila Central Hospital siya tuwing weekdays. Nagpa siya si Isabela na mag-message kay Mateo, Doc Santos, pwede ba akong pumunta sa ospital para makita ka? Agad siyang sinagot ni Mateo, oo naman. Sa ospital, sinabi ni Mateo sa isang intern na dalhin ang thesis nito sa lounge para ma-review niya. May kaunting oras siyang libre kaya hiniling niya kay Isabela na magkita sila sa maliit na garden ng ospital. Nag-aalangan si Isabela, Doc, hindi ko naman gustong makaabala sa inyo. Pwede naman akong magpa-schedule ulit sa klinika. Paliwanag ni Mateo, dito. Nasa oncology department ako. Ang mga pasyente dito ay mga may cancer. Hindi ka pwedeng magpa-schedule dito. Nang malaman ni Mateo na inubos ni Isabela ang gamot, nagulat siya at naging seryoso, Ms. Reyes, kahit herbal medicine, may epekto pa rin ito sa katawan. Hindi pwedeng basta-basta inumin lahat. Sinuri niya ang pulso nito at nagbigay ng bagong race ATA. Dalhin mo ito sa batika at ipaprepare. Kung may problema, tawagan mo agad ako. Nagbiro si Isabela kung pwede siyang uminom ng milk tea. Sinabi ni Mateo, pwede, pero walang yelo, room temperature lang. Pabiro namang hirit ni Isabela, kahit konting yelo lang. Napailing si Mateo at kunwaring inis, sige, dagdagan mo pa ng yelo, tapos bumili ka ng 2 tub ng ice cream. Napatawa si Isabela, iniisip kung bakit parang bata minsan si Mateo. Kinagabihan, nag-post si Isabela ng larawan ng mga herbal medicine sa kanyang social media. Habang iniinom ang bagong gamot, naramdaman niyang kahit may pait pa rin ito, tila mas madali na itong tanggapin.
Naging curious siya sa mga pangalan ng mga halamang gamot sa Race 8 ni Mateo at napansin niyang maganda ang sulat kamay ng doktor. Hating gabi, nagpadala ng mensahe si Mateo, bakit hindi ka pa natutulog? Huwag kang mag-cellphone bago matulog. Subukan mong pakalmayan ang isip mo. Nakita ko pala ang post mo. Sa katapusan ng linggo, nagising si Isabela ng medyo tanghali. Niyaya niya ang kanyang mga magulang na maglakad-lakad, pero abala ang kanyang ama sa pag-check ng mga papel, samantalang ang kanyang ina ay tutok sa panonood ng isang programa tungkol sa pakikipag-date sa TV. Wala siyang magawa kundi maglakad mag-isa. Habang nasa lobby at iniinom ang gamot, nagkataon niyang nakita si Mateo na naglalaro ng skateboard. Nagulat si Isabela, gabi na, nag-skateboard ka pa rin. Ngumiti si Mateo. Inayos ang kanyang medyo magulong buhok, buong araw akong nagtrabaho, kaya kailangan kong mag-relax ng kaunti. Sinabi ni Mateo na bibili siya ng ilang gamit. Sumama si Isabela dahil gusto rin niyang bumili ng mga pagkaing merienda. Pumunta sila sa isang convenience store malapit doon. Pumili si Isabela ng ilang snack, samantalang si Mateo ay kumuha ng isang bote ng orange soda, ang paboritong inumin ni Marco noon. Nang makita ni Isabela ang bote, biglang sumagi sa isip niya ang mga alaala, at naramdaman niya ang lungkot na hindi maipaliwanag. Kinabukasan, isang kasamahan ni Mateo sa ospital ang humiling na makisakay sa kanyang kotse papunta sa isang medical conference na pinangungunahan ng kanyang ama. Magalang siyang tumanggi. Nagulat ang kasamahan, Conference ng tatay mo pero hindi ka pupunta. Ipinaliwanag ni Mateo, ako ay doktor ng tradisyonal na medisina, samantalang ang conference ay tungkol sa Western medicine. Hindi ako kabilang doon. Nag-text ang kanyang ama, hinihiling na dumalo siya sa hapunan ng pamilya sa gabi, pero gumawa siya ng dahilan para tumanggi. Tahimik niyang pinanood ang balita tungkol sa conference ng kanyang ama, iniisip na palaging ganito ang kanilang komunikasyon, kapag tapos na ang lahat. Habang pauwi mula sa convenience store, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Walang dalang payong si Mateo, kaya plano niyang gamitin ang kanyang bag bilang panangga. Ngunit bago pa niya magawa ito, lumapit si Isabela, hawak ang payong para sa kanilang dalawa. Bakit hindi ka nagdala ng payong? Tanong ni Isabela. Kinuha ni Mateo ang payong, itinakip ito kay Isabela, at inihatid siya hanggang sa lobby ng kanilang kondominium. Kinabukasan, pumunta si Isabela sa trabaho, dala ang isang bouquet ng asul na tulip. Ang hirap hanapin ng ganitong bulaklak, sabi niya kay Mateo nang magtagpo sila sa lobby. Nagpa-order pa ako para dito. Pero generous ako, bibigyan kita ng kaunti. Inabot niya ang ilang tangkay ng bulaklak kay Mateo. Sa katapusan ng linggo, pumunta si Mateo sa klinika para magtrabaho. Dahil nagmamadali, nakalimutan niyang magsuot ng face mask. Agad na kumalat ang larawan niya bilang gwapong doktor na walang face mask sa Viber group ng kanilang community. Nakita rin ito ng ina ni Isabela, na tuwang-tuwa, tingnan mo. Ang gwapo ng doktor na ito. Kilala ng ama ni Isabela ang lugar na iyon bilang malapit sa kanilang bahay. Tinanong ng ina ni Isabela, anak, kilala mo ba ang doktor na ito? Agad namang tumanggi si Isabela, hindi po, ma, hindi ko siya kilala. Nang araw na iyon, sobrang dami ng tao sa Maharlika Wellness Clinic. Bagamat ang dahilan ay para magpakonsulta, alam ng lahat na karamihan ay gusto lang makita si Mateo. Nang dumating si Isabela, nagulat siya sa dami ng tao. Sabi ng nurse, mukhang hindi ka na makakapagpa-schedule ngayon, Ms. Reyes. Biglang nag-text si Mateo, diretso ka na lang sa office ko. Pinilit ng nurse na paalisin ang mga taong nanonood, at sinabihan si Isabela na dumaan sa likod. Pagkapasok sa klinika, ikinwento ni Isabela ang nangyari sa Viber group ng kanilang community, Maku nga, tinanong pa ako kung kilala kita. Kailangan kong magsinungaling na hindi kita kilala. Kung hindi, siguradong hihingi siya ng Viber mo, at ipapasa ang number mo sa lahat ng mga tita sa lugar namin. Natawa si Mateo,
at nagsimula siyang magsagawa ng acupuncture kay Isabela. Tinanong niya ang tungkol sa trabaho nito. Ikinwento ni Isabela ang stress at kabusyahan bilang manager ng front desk department sa isang malaking hotel. Tulad ng dati, sa ilalim ng mga karayom ni Mateo, hindi namalaya ni Isabela na nakatulog siya. Hinayaan lang siya ni Mateo na magpahinga habang nagpatuloy siya sa kanyang trabaho. Nang magising si Isabela, nakita niya ang bagong Race Ata na ginawa ni Mateo. Kasama sa Race Ata ang halamang gamot na Haanglin, Coptes. Napangiwi si Isabela, iniisip na siguradong sobrang mapait ito. Biro ni Mateo, ang dami mong kayang tiisin sa trabaho, pero hindi mo kaya ang pait ng gamot. Inabot niya ang isang bagong pouch ng herbal na pampabango. Sa pagkakataong ito, kinuha ni Isabela ang isang simpleng yellow keychain, at inabot ito kay Mateo, regalo ko sa iyo. Pinaglaruan ito ni Mateo, umiikot sa kanyang mga daliri, mukhang wedding ring ito, biro niya. Pwede mong sabihin na kasal ka na. Sa oras na iyon, pumasok ang isang tita sa community na kilala sa pagiging matchmaker. Agad na itinaas ni Mateo ang keychain, at pabirong sinabi ng malakas, ito po ang wedding ring namin. Nagulat ang tita, at umalis ng may inis, nagbulong na bakit may wedding ring na, pero nagpapakita pa rin sa klinik. Kinagabihan, habang kumakain kasama ang mga magulang, dumating si Mateo sa restaurant, dala ang gamot na inihanda na. Agad na sinenyasan ni Isabela si Mateo na umalis na. Nagdahilan siyang lalabas para sagutin ang tawag, at lihim na kinuha ang gamot mula kay Mateo. Pagbalik niya sa mesa, tumingin ang kanyang ina sa kanya nang may hinala, isa, parang may kakaiba sa iyo lately. Agad namang tanggi ni Isabela, wala po, Maria. Ang ama niya ay nagkomento, mukhang maayos naman ang anak natin. Mas maganda ang itsura niya ngayon, mukhang malusog. Ngunit ang ina ni Isabela ay naniniwala, siguradong nagkaayos na sila ni Marco. Habang nagdi-dinner si Isabela kasama si Sofia, palagi niyang dala ang peppermint candy. Sabi ni Dr. Mateo pwede ko itong kainin, paliwanag niya. Ipinakita ni Isabela kay Sofia ang isang short video na patago niyang kinunan kay Mateo nang hindi ito nakatingin, tingnan mo, sabi ko sa iyo gwapo siya. Sising-sisi ka ba na hindi mo siya nakita? Umiling si Sofia, hindi siya ang tipo ko. Pero alam mo, isa, bagay kayo. Agad na itinanggi ni Isabela, magkaibigan lang kami. Bukod pa dyan, naghahanda na ako ng mga dokumento para sa Switzerland. Hindi ko kayang mag-long distance relationship. Habang nakatingin si Sofia sa likuran ng kaibigan, nag-isip siya, magkaibigan lang. Mahirap paniwalaan, isa. Alam niyang si Isabela ay posibleng may nararamdaman na para kay Mateo, pero ang takot sa hinaharap at ang sakit mula sa nakaraang relasyon ay masyadong malaki. Ipinakita ng ina ni Isabela ang isang larawan mula sa Viber group ng kanilang community. Ang tono ay puno ng hinala, isa, ipaliwanag mo ito sa akin. Sa larawan, magkasama si Isabela at Mateo sa herbal garden, mukhang malapit sa isa't isa. Nakikipaglandian ka ba sa doktor na ito? Paano si Marco? Huwag mong sabihin sa akin na dalawa ang nililigawan mo. Wala nang magawa si Isabela kundi aminin, ma, hiwalay na po kami ni Marco. Gulat na tanong ng kanyang ina, bakit hindi mo sinabi agad? Nahihiya si Isabela, gusto ko pong ayusin muna ang lahat bago ko sabihin sa inyo. Huminga siya ng malalim. Isa pa po, gusto kong mag-apply para mag-aral sa Switzerland. Nagkatinginan ang kanyang mga magulang, halatang hindi sang-ayon. Isa, malaking bagay ito, sabi ng kanyang ama. Ang edad mo ay 27 na. Kung mag-aaral ka ngayon, kailangan mong mag-resign. Pagkatapos ng pag-aaral, maghahanap ka ulit ng trabaho mula sa simula. Sa edad mo, mahirap nang makahanap ng kumpanya na tatanggap pa. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang determinasyon ni Isabela. Malungkot siyang lumabas para maglakad-lakad, at nagkataon niyang nakita si Mateo na pauwi na.
Napansin ni Mateo ang lungkot sa mukha ni Isabela at nag-alok, mukhang hindi maganda ang pakiramdam mo. Gusto mo bang kumain ng isang bagay na maanghang? May alam akong bulalo, kanzuong BHM, na maanghang malapit dito. Masarap iyon, baka gaman ang pakiramdam mo. Nagulat si Isabela. Dr. Santos, kumakain ka rin pala ng maanghang. Nag-skateboard ka pa. Akala ko ang mga doktor ng tradisyonal na medisina ay puro malinis at tahimik ang pamumuhay, parang nagme-meditate. Tumawa si Mateo, mukhang mali ang pagkakaintindi mo sa amin. Doktor din kami, tao rin. Sa isang maliit na restaurant, tila gaman ang pakiramdam ni Isabela dahil sa init at anghang ng bulalo. Ikinwento niya kay Mateo ang kanyang plano sa Switzerland at ang pagtutol ng kanyang mga magulang. Sa narinig ko sa kanila, parang nag-aalinlangan na rin ako, amin niya. Tahimik na nag-isip si Mateo, bago nagsalita, alam mo, noong nagdesisyon akong mag-aral ng tradisyonal na medisina, nagkaroon din ng malaking hidwaan sa pamilya namin. Ang lolo at nanay ko ay parehong doktor ng tradisyonal na medisina, pero ang tatay ko ay doktor ng Western medicine. Gusto niyang sundan ko ang yapak niya. Sa huli, pinili ko ang landas ng nanay at lolo ko. Saglit siyang tumigil, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng lungkot. Namatay ang nanay ko sa cancer. Napakahirap ng proseso ng chemotherapy. Ang tradisyonal na medisina ang tumulong sa kanya na mabawasan ang sakit sa huling bahagi ng buhay niya. Iyon ang dahilan kung bakit mas lalo kong pinanindigan ang landas na pinili ko. Tumingin siya kay Isabela, puno ng sinseridad. Isa, kung talagang ito ang gusto mo, subukan mo. Huwag mong hayaang pagsisihan mo ito sa hinaharap. Ang payo ni Mateo ay tila nagbigay ng lakas ng loob kay Isabela. Pag-uwi niya sa bahay, kinausap niya ng seryoso ang kanyang mga magulang. Alam kong nag-aalala kayo, pero gusto ko pa ring subukan. Ang eskwelahang ina-applyan ko ay isa sa 3 pinakamahusay na paaralan sa mundo sa larangan ng hotel management. Hindi madaling makapasok, at kung hindi ako matanggap, handa akong isuko ang planong ito. Ngunit, pakiusap, bigyan niyo ako ng pagkakataon. Nakita ng mag-asawang Reyes ang determinasyon sa mga mata ng kanilang anak, kaya't sa huli, pumayag din sila. Masayang ibinalita ni Isabela ang magandang balita kay Mateo. Nang sandaling iyon, abala si Mateo sa pag-skateboard sa playground ng condominium, kaya hindi siya agad nakasagot. Dahil dito, bumaba si Isabela upang hanapin siya. Nang makita siya ni Mateo, huminto ito at ngumiti, mukhang masaya ka. May magandang balita ba? Matapos marinig ang kwento ni Isabela, iminungkahi ni Mateo, halika. May ipapakita ako sa iyo. Dinala ni Mateo si Isabela sa likod ng kanyang lumang motorsiklo, papunta sa Manila Baywalk. Malakas ang hangin sa gabi, at ang simoy ng dagat ay tila nakakapagpakalma. Tahimik pa ngayon ang lugar na ito, sabi ni Mateo, pero maya-maya lang, kapag sumikat na ang araw, magiging napakaabala nito. Habang pinagmamasdan ni Isabela ang liwanag sa abot tanaw na unti-unting sumisikat, bigla niyang iminungkahi, paano kaya kung sabay nating hintayin ang pagsikat ng araw? Kinabukasan sa The Pearl Manila, nagsimula ang araw ni Isabela sa isang aberya. Si Ginoong De Leon, isang nakatatandang bisita, ay nagmamadaling nagreklamo na nawawala ang kanyang singsing na pangkasal. Ikinwento niyang iniwan niya ito sa banyo habang naghuhugas ng mukha, pagkatapos ay lumabas para sagutin ang telepono at naglakad-lakad sa hardin ng hotel. Pagbalik niya, wala na ang singsing. Napakahalaga nito sa akin, mariing sabi ni Ginoong De Leon. Ito ang alaala ng yumaong asawa ko. Bumuhos ang malakas na ulan sa Manila. Hindi alintana ni Isabela ang ulan, agad siyang nagsuot ng kapote at naghanap sa hardin. Sa kabila ng malakas na ulan at putik, natagpuan niya ang singsing sa ilalim ng mga basang dahon. Labis ang pasasalamat ni Ginoong De Leon, at humingi rin siya ng paumanhin sa kanyang naging pag-uugali. Pagbalik sa loob, basang-basa si Isabela. Nagmadali siyang maligo at magpalit ng tuyong damit.
ngunit biglang umatake ang matinding sakit ng kanyang puson, mas malala kaysa dati, marahil dahil sa pagkabasa ng ulan at lamig. Hinanap niya si Sofia para humingi ng gamot, ngunit kahit pagkatapos uminom nito, hindi pa rin bumuti ang kanyang pakiramdam. Dumating si Mateo sa hotel upang makipag-usap sa manager tungkol sa planong kolaborasyon. Doon niya nakita si Isabela na nakaupo, hawak ang tiyan at mukhang hirap na hirap. Agad siyang nagtanong, anong nangyari? Mukhang hindi ka okay. Nang malaman niyang masakit ang puso nito dahil sa dysmenorrhea, iminungkahi niya, pumunta ka sa klinika ko. Gagamitin ko ang moxibustion, siyungay, para maibsan ang sakit mo. Mas maginhawa iyon. Pumayag si Isabela, ngunit nang makarating sa klinika, nag-alangan siyang mahiga sa kama ng paggamot. Baka magkalat ako, mahina niyang sabi, namumula ang mukha. Pinakalma siya ni Mateo, walang problema. Ang ginagamit kong mga bedsheet ay disposable. Habang ginagawa ang moxibustion, napansin ni Mateo na malamig ang mga kamay at paa ni Isabela kaysa dati. Dati bang ganito kalala ang dysmenorrhea mo? Tanong niya. Umiling si Isabela, hindi naman po. Siguro dahil nabasa ako sa ulan kanina. Habang iniinda ang sakit at nararamdaman ang pagod mula sa mga nakaraang araw, hindi napigilan ni Isabela ang kanyang luha. Dr. Santos, pwede ba akong umiyak dito sandali? Tanong niya, habang tumutulo ang kanyang mga luha. Ang init mula sa moksa at ang mahinahong kilos ni Mateo ang nagbigay sa kanya ng ginhawa, kaya hindi nagtagal, nakatulog siya ng mahimbing. Nang makita ni Mateo na natutulog si Isabela, hindi niya ito ginaiseng. Tahimik niyang dinagdagan ng kumot ang nakahigang babae. Nang magising si Isabela, madilim na sa labas. Napansin ni Mateo na mukhang pagod pa rin siya, kaya hinubad niya ang kanyang suot na polo shirt at iniabot ito kay Isabela, malamig na sa labas. Suotin mo muna ito para hindi ka lamigin, at para may pantakip ka rin. Nahihiya si Isabela, ngunit tinanggap ang alok ni Mateo. Gusto sana niyang hintayin si Mateo upang sabay silang umuwi, ngunit sinabi nitong kailangan pa niyang ayusin ang klinika. Mauna ka na. Magpahinga ka na sa bahay, sabi ni Mateo. Pagdating sa bahay, hawak pa rin ni Isabela ang polo shirt ni Mateo. Amoy na amoy niya ang pinaghalong halimuyak ng mga halamang gamot at ang natural na amoy ng lalaki. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Binuksan niya ang Facebook ni Mateo at sinilip ang mga post nito. Habang nagbabasa, hindi sinasadyang na-like niya ang isang lumang post. Nagulat siya at agad na in-unlike ito. Para hindi mahalata, nag-like siya ng ilang mas bagong post. Kinagabihan, nag-text si Mateo, bakit hindi ka pa natutulog? Nakita ko ang notification na nag-like ka ng lumang post ko. Naalala mo pa ba ang post ko tungkol sa pagtulog? Dapat matulog ka na bago mag-11 p.m. Good night. Kinabukasan, ikinwento ni Isabela ang nangyari kay Sofia. Halakhak ng halakhak si Sofia. Kahit ay unlike mo agad, may notification na iyon. Ang tanga-tanga mo talaga. Dagdag pa niya, sigurado akong may gusto sa iyo si Dr. Mateo. Sino ba naman ang mag-aabalang alamin kung anong oras ka natutulog, di ba? Agad na tumanggi si Isabela, nagpapagamot lang ako sa kanya. Normal lang na tanungin niya ako tungkol sa pagtulog ko. Hindi pa rin tumigil si Sofia, at sinilip ang Facebook ni Mateo, ang bihira naman mag-post nitong si Dr. Mateo. Tapos nag-post pa ng tuyong licorice root. Hindi kaya gusto niya na makita mo iyon, mag-like ka, at magkausap kayo. Biglang nagpadala si Mateo ng mga recipe ng herbal dishes kay Isabela sa Viber. Subukan mong lutuin ang mga ito. Maganda ito para sa kalusugan, sabi niya. Nagpasalamat si Isabela at nagtanong, pwede rin po ba itong kainin ng mga magulang ko? Sumagot si Mateo, oo. Ang mga pagkain ito ay banayad lang at mabuti para sa lahat. Samantala, sa Manila Central Hospital, kinakaharap ni Mateo ang isang mahirap na sitwasyon. Isang pasyenteng may terminal cancer ang lumala ang kalagayan.
Ipinaliwanag niya sa pamilya, napaka-critical na po ng kalagayan ni nanay. Mas mainam na dalhin siya sa ICU para sa mas masusing pangangalaga. Maaaring kailanganin ang mga invasive procedure. Ngunit tumanggi ang pamilya, umiiyak na sinabi, "Doktor, sobra na ang hirap na dinaranas ni nanay. Ayaw na naming dagdagan pa ang sakit na nararamdaman niya. Pakiusap, hayaan niyo na lang siyang umalis ng payapa. Pero sana, tulungan niyo kaming pahabain pa ang oras niya ng kaunti, para makauwi ang mga kamag-anak namin at makita siya sa huling pagkakataon." Tahimik na tinanggap ni Mateo ang hiling ng pamilya. Ginawa niya ang lahat upang maibsan ang sakit ng pasyente gamit ang mga palliative care method. Ang eksenang ito ay nagpaalala kay Mateo sa kanyang ina. Nang lumala ang kanser nito, sinabi rin ng mga doktor na wala nang magagawa, at ang kanyang ama, isang doktor ng Western medicine, ay nagdesisyong huwag nang ipagpatuloy ang mga invasive procedure. Pagkatapos ng trabaho, nakita ni Isabela si Mateo na mag-isa sa isang bench sa hospital garden, kumakain ng packed lunch. Lumapit siya at nagtanong, "May problema ba, Dr. Santos?" Tumango si Mateo at pilit na ngumiti, "Wala naman. Ayos lang ako." Alam ni Isabela na may dinaramdam si Mateo, ngunit hindi niya alam kung paano ito aaluin. Maya-maya, tumayo si Mateo at nag-alok, "Kung libre ka, gusto mo bang maglakad-lakad tayo?" Magkasabay silang naglakad sa abalang bangkita. Bigla, isang motorsiklo ang sumulpot mula sa isang eskinita, mabilis ang takbo. Sa gulat, hinayla ni Isabela si Mateo, dahilan upang pareho silang matamba. Sa hindi inaasahang pagkakataon, niyakap ni Mateo si Isabela. Napatigil si Isabela, ramdam ang tibok ng puso niya sa yakap ni Mateo. Nang makabawi, agad bumitaw si Mateo, namumula ang mukha, "Pasensya na, hindi ko sinasadya." Pag-uwi ni Isabela, hindi niya maiwasang isipin ang yakap na iyon. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Takot lang ba iyon, o may iba pa? Ilang araw matapos ang insidente, abala si Isabela sa trabaho nang bigla siyang makatanggap ng tawag mula sa kanyang ina. Ang tono nito ay puno ng misteryo. "Isa, huwag ka nang magplano ng kahit ano ngayong gabi. Umuwi ka ng maaga, may mahalagang bagay tayong pag-uusapan." Sa gabing iyon, umuwi si Isabela na puno ng pagtataka. Pagdating niya sa bahay, nakita niyang malinis na malinis ang sala, at may nakahandang tsaa at mga merienda sa mesa. Doon, naroon ang isang binatang hindi niya kilala, kasama ang mga magulang nito. Masiglang ipinakilala ng kanyang ina, ito si David. Isa rin siyang mahusay na doktor ng tradisyonal na medisina. Galing siya sa isang maayos na pamilya, at maganda ang kalagayan nila sa buhay. Nanlumo si Isabela. Napagtanto niyang inorganisa ng kanyang mga magulang ang isang blind date para sa kanya. Kahit ilang beses niyang sinubukang magbigay ng senadoryas na ayaw niya, napilitan siyang sumunod sa kagustuhan ng kanyang mga magulang at sa kasiglahan ng pamilya ng binata. Sa huli, wala siyang nagawa kundi maupo at makipag-usap ng alanganin. Kinabukasan, pumunta si Isabela sa klinika ni Mateo para sa follow-up check-up. Sinamantala niya ang pagkakataon upang maglabas ng sama ng loob tungkol sa blind date na ipinilit ng kanyang mga magulang at ang paulit-ulit nilang panggigipit na magpakasal na siya. "Parang iniisip nila na matandang dalaga na ako," malungkot niyang sabi. Ngunit dahil abala pa rin si Mateo sa pag-iisip tungkol sa hindi inaasahang yakap nila noong nakaraan, at ang sariling pagkalito niya sa nararamdaman, mali ang intindi niya sa sinabi ni Isabela. Inakala niyang nagrereklamo ito dahil pinipilit siya ng dating nobyo, na akala niya ay si Marco pa rin, na magpakasal. Bigla siyang nakaramdam ng lungkot at pagkabigo. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, dumating si Angela Lim, isang batang doktor na intern, upang humingi ng tulong kay Mateo para sa kanyang research paper. Matapos nilang mag-usap, inimbitahan ni Angela si Mateo na maghapunan bilang pasasalamat, ngunit magalang itong tumanggi. Pagkaalis ni Angela, dumating naman si Miguel Tan, ang masayahing kasamahan ni Mateo,
na may dalang kakaibang hiling. Kuya Mateo, tulungan mo naman ako, pakiusap ni Miguel, mukhang nag-aalala. Napag-alaman ni Mateo na si Miguel ay pinilit din ng kanyang pamilya na dumalo sa isang blind date kinagabihan, ngunit wala itong balak pumunta. Kuya, baka naman pwedeng ikaw na lang ang pumunta para sa akin, biro ni Miguel. Napakunot ang noo ni Mateo, ano bang sinasabi mo? Paano ako pupunta sa date na para sa iyo? Hindi ba't panloloko iyon? Kung ayaw mo, dapat sinabi mo na agad sa kanila. Walang nagawa si Miguel kundi maghanda para sa kanyang hindi gustong date. Laking gulat ni Miguel nang malaman niyang ang babaeng kanyang makikilala sa blind date ay si Isabela. Nang magkita sila sa restaurant, parehong nagulat ang dalawa. Pagkatapos ng ilang segundong pagkabigla, pareho silang natawa. Agad nilang nilinaw sa isa't isa na naroon lamang sila upang sundin ang kagustuhan ng kanilang mga magulang, at wala silang intensyon na maghanap ng karelasyon o magpakasal mula sa pagkikitang iyon. Nang maipaliwanag na ang lahat, naging mas magaan ang kanilang usapan. Nagkwentuhan sila ng parang magkaibigan. Ikinwento ni Isabela na siya ay nagpapagamot sa isang doktor ng tradisyonal na medisina sa Maharlika Wellness Clinic. Sa kabilang banda, masiglang ibinahagi ni Miguel ang tungkol sa kanyang kuya sa propesyon si Dr. Mateo Santos. Pagkatapos ng trabaho, tinawagan ni Mateo si Miguel upang tanungin tungkol sa kanyang blind date. Kumusta? Ano ang nangyari? Kamusta ang nakilala mo? Tanong ni Mateo. Sa gulat ni Mateo, ikinwento ni Miguel ang tungkol kay Isabela. Kuya, alam mo ba? Ang ka-blind date ko ay si Isabela Reyes. Napalunok si Mateo. Doon niya napagtanto ang lahat, matagal nang hiwalay si Isabela kay Marco. Ang reklamo niya tungkol sa pagpapakasal ay tumutukoy pala sa blind date na iyon. Biglang nawala ang lahat ng lungkot at pagkabigo ni Mateo, napalitan ng hindi maipaliwanag na saya. Sa wakas, naisip niya, may pagkakataon na siya. Sa hotel, matapos ang isang malaking event, abala ang mga empleyado sa pagliligpit. Napansin ni Isabela na maraming natirang magagandang bulaklak. Humingi siya ng pahintulot na kumuha ng ilan upang maiuwi. Habang ginagawa niya ito, nadaanan siya ni Lester Gomez mula sa Finance Department. Bigla itong nagkaroon ng ideya, kumuha rin ng isang maliit na bouquet, at dali-daling dinala ito kay Sofia. Kahit hindi mahilig si Sofia sa bulaklak, hindi niya napigil ang matuwa at medyo maasiwa sa biglaang gesture ni Lester. Kinagabihan, pauwi si Isabela at nakita niyang masiglang naglalaro ng skateboard si Mateo sa playground ng condominium. Napansin niyang tila mas masaya ito kaysa sa mga nakaraang araw. Hindi alam ni Isabela kung ano ang ikinasaya nito, kaya't binigyan niya ito ng kalahati ng mga bulaklak na dala niya. Para sa iyo, sabi niya. Nagulat si Mateo ngunit ngumiti ng malapad, kitang-kita ang saya sa kanyang mukha habang tinanggap ang bulaklak. Lalong naging palaisipan kay Isabela kung ano ang ikinagagalak nito. Samantala, naghahanda ang The Pearl Manila upang tumanggap ng isang espesyal na grupo ng mga bisita, isang malaking grupo ng mga turista na nasa edad 50 hanggang 60 na galing sa ibang bansa para sa isang wellness retreat na may kasamang health check-up. Marami sa kanila ang may mga kondisyong medikal tulad ng diabetes at hypertension. Inatasan ng management ang departamento ni Isabela na tiyaking maayos ang lahat ng preparasyon, kabilang na ang pakikipag-ugnayan sa mga doktor para sa ilang serbisyong medikal kung kinakailangan. Naisip ni Isabela ang isang ideya, bakit hindi natin gawing bahagi ng programa ang mga prinsipyo ng tradisyonal na medisina? Halimbawa, maaari tayong maghanda ng mga medicinal cuisine, mga pagkaing masarap ngunit mabuti para sa kalusugan. Magiging unique selling point ito ng ating serbisyo. Nagustuhan ng kanyang boss ang mungkahi at inatasan si Isabela at ang kanyang team na gumawa ng detalyadong plano. Dagdag pa niya, ang mga medicinal cuisine ay kailangang maingat na ihanda, lalo na't may mga bisitang may iniinom na gamot. Kailangan natin ng opinyon ng isang eksperto upang tiyakin na hindi magkakaroon ng adverse interaction sa mga gamot nila.
Napangiti ang manager, Reyes. Narinig kong nagpapagamot ka sa isang doktor ng tradisyonal na medisina. Baka pwede mong tanungin kung interesado siyang maging konsultant para sa proyektong ito. Agad na sumang-ayon si Isabela. Kinabukasan, pumunta si Isabela sa klinika ni Mateo upang ipaalam ang tungkol sa proyekto. Sa pagkakataong iyon, sinabi ni Mateo na, nag-aaral siya ng medicinal cuisine at kakabili lamang niya ng sariwang herbal ingredients. Inimbitahan niya si Isabela na pumunta sa kanyang bahay para maghapunan. Sa kanyang maaliwalas na apartment, naghanda si Mateo ng mga simple ngunit masarap na pagkain na gawa sa medicinal ingredients. Habang nag-uusap, inilahad ni Isabela ang opisyal na imbitasyon para kay Mateo bilang konsultant ng kanilang proyekto. Matamang nakinig si Mateo at sinabi, maganda ang ideya mo. Ngunit mula Lunes hanggang Biyernes, abala ako sa ospital. Sabado naman, nasa Maharlika Wellness Clinic ako. Linggo lang ang medyo maluwag ang schedule ko. Agad na sagot ni Isabela, walang problema. Maaari naming i-adjust ang schedule ayon sa availability mo. Tumango si Mateo, kailangan nating maging maingat, lalo na't nagtatrabaho ako sa isang pampublikong ospital. Ipadala mo muna sa akin ang detalyadong plano. Kung walang magiging problema sa aspeto ng medisina, at kung papayagan ng ospital, maaari nating ituloy ito. Matapos ang hapunan, inihatid ni Mateo si Isabela hanggang sa lobby ng kanyang apartment. Bago magpaalam, sinabi ni Mateo, balik ka ulit dito sa bahay para maghapunan, ha? Pagdating sa bahay, agad na sinimulan ni Isabela ang paggawa ng plano. Habang hinahanap ang impormasyon ni Mateo online para sa bahagi ng kanyang bio, nagulat siya sa mga natuklasan niya. Hindi lang basta doktor si Mateo, isa siyang kilalang eksperto sa tradisyonal na medisina, may mataas na honors sa kanyang pag-aaral, at maraming naiambag na research na kinilala sa mga international conferences. Bigla siyang nakaramdam ng kaba at bahagyang pagsisisi sa mga pagkakataong nagkwento siya ng mga simpleng hinaing sa harap ng isang taong napakahusay sa kanyang larangan. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Mateo, gabi na, bakit hindi ka pa natutulog? Gumagawa ka pa ng plano, ano? Matulog ka na ng maaga. Sa Oncology Department ng Manila Central Hospital, abala si Mateo sa pag-aasikaso kay Leo Garcia, isang batang pasyente na may kanser na kakalipat lamang mula sa isang ospital sa probinsya. Ayon sa ina ni Leo, narinig niya na ang tradisyonal na medisina sa ospital ay maaaring makatulong sa paggamot, kaya't dinala niya ang anak doon. Ipinaliwanag ni Mateo, sa ngayon, ang pangunahing paraan ng paggamot para sa sakit ni Leo ay ang chemotherapy na nakabase sa Western medicine. Gayunpaman, ang kombinasyon nito sa tradisyonal na medisina ay maaaring makatulong upang mabawasan ang mga side effects at sakit na nararanasan ng bata pagkatapos ng bawat session ng chemotherapy, pati na rin ang pagpapalakas ng kanyang katawan. Dahil kailangang magtrabaho sa malayo ang ina ni Leo, hindi siya makatutok sa ospital ng Palagian. Dahil dito, naging malapit si Leo kay Mateo. Napansin ni Mateo na hirap ang ina ni Leo sa pagdadala ng pagkain para sa anak, kaya't hiniling ng bata na sumama kay Mateo sa cafeteria ng ospital. Habang kumakain, masayang nagkwento si Leo, namatay po ang tatay ko noong nasa kindergarten pa lang ako. Pero ang bait niyo po, parang tatay ko. Simula noon, palaging sumusunod si Leo kay Mateo saan man ito magpunta. Sa tuwing maririnig ni Mateo ang mga inosenteng salita ng bata, nakakaramdam siya ng lungkot at awa. Isang araw, nakita ni Angela Lim, isang intern, si Leo na palaging nakabuntot kay Mateo. Hinailan niya ang bata sa isang tabi at mahinahon na sinabi, Leo, huwag mo nang sundan si Sir Mateo palagi. At huwag mo na rin siyang tawaging tatay. Baka magkamali ang ibang tao sa pag-iisip. Nagulat si Leo at tanong niya, bakit po? Gusto niyo po ba si Sir Mateo? Namula si Angela at agad na itanggi, hindi. Siya ang mentor ko, wala nang iba. Samantala,
Mabilis na naaprubahan ng management ang plano ni Isabela at ng kanyang team para sa proyekto. Agad siyang inutusan ng mga kasamahan na makipagkasundo kay Dr. Mateo. Nagpadala si Isabela ng email sa kanya, kasama ang detalyadong plano, at nag-text, "Pakibasa ang plano. Kung okay na po, pakisend na lang po ng larawan ng ID card nyo para sa kontrata. Bukas ng tanghali, pwede po ba akong dumaan sa ospital para makita kayo?" Nang malaman ni Mateo na bibisitahin siya ni Isabela, hindi niya maitago ang tuwa. Nagkasundo silang magkita sa herbal garden ng ospital sa oras ng lunch break. Dumating si Isabela dala ang kontrata. Habang binabasa ni Mateo ang dokumento, hindi maiwasan ni Isabela na mapansin ang kanyang mukha na nagmumukhang mas maamo sa ilalim ng sikat ng araw. Napatingin siya ng matagal, at nang mapansin ni Mateo ang kanyang tingin, ngumiti ito ng bahagya, medyo nahihiya. Biglang tumunog ang telepono ni Mateo. May emergency case na kailangang asikasuhin. Agad siyang nagpaalam kay Isabela at tumakbo papunta sa ward, naiwan ang kontrata sa mesa. Nagmadali si Isabela upang habulin siya at ibigay ang dokumento. Ngunit bago pa siya makarating sa ward, biglang lumitaw si Leo, yamakap sa binti ni Mateo, at sumigaw, "Tatay! Tatay Mateo!" Natulala si Isabela sa narinig. "Tatay!" Agad niyang inisip na may anak na pala si Mateo. Ayaw niyang magdulot ng masalimuot na sitwasyon, kaya't hindi na niya sinubukang ibigay ang kontrata sa kanya. Sa halip, nag-text siya, "Iniwan ko po ang kontrata sa reception ng oncology department. Pakikuha na lang po kapag may oras kayo." Pagbalik ni Mateo sa reception upang kunin ang kontrata, tinanong siya ng nurse na nakatoka roon, "Dok, kayo ba ang boyfriend ng magandang babae na nag-iwan ng dokumento kanina?" Medyo nagulat si Mateo, ngunit mahinahon niyang sagot, Hindi. Partner ko lang siya sa trabaho." Samantala, bumalik si Isabela sa hotel na puno ng pag-aalala. Dumiretso siya kay Lester sa finance department at nagtanong, "May budget ba tayo para sa gift sa partner sa proyekto? Gusto kong maghanda ng maliit na regalo para kay Dr. Mateo." Sumang-ayon si Lester, "Pwede naman. Ano ang balak mong ibigay?" Walang pag-aalinlangan na sagot ni Isabela, "Siguro mga laruan para sa bata." Napamulagat si Lester, Naglalaro pa ba ng laruan si Dr. Mateo? Napilitan si Isabela na magpaliwanag, hindi para sa kanya, kundi para sa anak niya. Nagpunta si Isabela sa mall kasama si Sofia upang mamili ng regalo. Ikinwento niya ang insidente kung saan tinawag ni Leo si Mateo na "tatay." Laking gulat ni Sofia, "Grabe. Hindi ko akalain. Ang galing niya magtago ng personal na buhay." Sa gitna ng kanilang pamimili, nag-text si Mateo upang imbitahan si Isabela na maghapunan muli sa kanyang bahay. Ngunit sa pagkakataong ito, tumanggi si Isabela, idinahilan ang pagiging abala sa trabaho. Kinagabihan, niyaya ni Sofia si Isabela na pumunta sa isang bar sa poblasyon upang mag-unwind. Habang nag-uusap, naglabas ng sama ng loob si Isabela tungkol sa nararamdamang pagkabigo at panlilinlang ni Mateo. Si Sofia naman ay malungkot dahil kailangan umuwi ni Lester sa probinsya upang ayusin ang mga usaping pampamilya. Uminom ng marami ang dalawang babae. Dumating si Lester sa bar ng malate na gabi upang sunduin ang dalawa. Lasing na lasing si Sofia, at nang makita si Lester, itinuro niya ito gamit ang nanginginig na daliri at sinabing, ikaw ang dahilan ng lahat." Si Isabela naman, halatang lasing din, at nang makauwi sa lobby ng kanyang kondo, nakabangga niya si Mateo na kara-rating lang mula sa trabaho. Amoy alak at halatang wala sa sarili, sinubukan ni Mateo na alalayan siya papunta sa elevator. Ngunit dahil lasing, hindi niya nakilala si Mateo at biglang itinulak ito, sabay sigaw, "Layuan mo ako. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito." Narinig ng mga magulang ni Isabela ang ingay at bumaba upang tingnan ang nangyayari. Nakita nila ang kanilang lasing na anak at ang isang lalaking hindi nila kilala. Dahil sa galit at pag-aalala,
Inakala nilang si Mateo ay isang masamang tao na nanggugulo sa kanilang anak. Agad nilang pinagsabihan si Mateo ng hindi maayos. Walang nagawa si Mateo kundi umalis ng tahimik, pakiramdam niya ay napaka-inosente niya ngunit walang magawa. Kinabukasan, nagising si Isabela na may matinding sakit ng ulo. Nang maalala ang nangyari noong gabi, napuno siya ng hiya. Agad niyang itinapon ang lahat ng natitirang alak sa kanilang bahay. Ngunit ang kanyang ama, na nakakita ng mga itinapong beer, ay palihim na kumuha ng isa upang inumin. Sa kabilang banda, si Lester ay nagtataka kung bakit naging malamig at masungit si Sofia sa kanya. Nang mag-usap sila, napagtanto niya na hindi niya naipaliwanag ng maaga ang kanyang plano sa pag-uwi sa probinsya. Dahil dito, nagalit si Sofia at hindi na gustong makipag-usap sa kanya. Sa oras ng lunch break, matagal nang hinihintay ni Mateo ang isang text mula kay Isabela upang humingi ng tawad o magtanong tungkol sa nangyari, ngunit wala siyang natanggap. Sa halip, siya ang nag-text sa kanya, ngunit ang sagot ni Isabela ay formal. Malamig, at tila may distansya. Ilang araw ang lumipas, pumunta si Mateo kasama sina Miguel at Angela sa hotel upang magsagawa ng survey para sa proyekto. Napansin niyang pilit na iniiwasan siya ni Isabela, at ang usapan nila ay puro trabaho lamang. Ayon sa tradisyon, naghanda si Isabela ng mga regalo para sa mga konsultant ng proyekto. Ibinigay niya ang mga ito kina Miguel, Angela, at Mateo. Para kay Mateo, inabot niya ang isang kahon ng laruan na may model kit. Nagulat si Mateo at hindi alam ang gagawin. Agad na sumaklolo si Lester. Siguro ang laruan na ito ay para sa anak ni Dr. Mateo. Napatingin sina Miguel at Angela, sabay-sabay na nagsalita, anak. Wala namang anak si Dr. Mateo. Si Leo iyon, ang pasyente sa oncology department na palaging tinatawag siyang tatay. Single pa si Kuya Mateo. Napahiya si Isabela, namula ang kanyang mukha dahil sa maling akala. Ngunit dahil sa insidenteng ito, naayos ang lahat ng hindi pagkakaunawaan. Naging malinaw kay Mateo kung bakit naging malamig si Isabela sa kanya, at naintindihan din ni Isabela ang totoong sitwasyon. Ang buong grupo ay nagtawanan, sabay-sabay na nakaramdam ng ginhawa. Para mabago ang ambience, iminungkahi ni Mateo na dalhin ang grupo sa isang herbal garden sa labas ng lungsod. Sa sariwang hangin at berde ng mga halamang gamot, naayos ang mga hindi pagkakaunawaan, kaya't bumalik ang kasiyahan ni Isabela. Si Sofia naman ay tuwang-tuwa para sa kaibigan, kaya't sinimulan niyang maghanap ng paraan upang itulak ang bangka, at bigyan ng pagkakataon sina Isabela at Mateo na mapag-isa. Ipinakilala ni Mateo sa grupo ang iba't ibang uri ng halamang gamot. Napansin ni Isabela ang puno ng NGUVT, Schisandra chinensis, na punong-puno ng mga pulang bunga. Tinanong niya si Mateo, pwede bang kainin itong bunga na ito? Pwede ba akong kumuha? Tumango si Mateo habang nakangiti. Agad na pumita si Isabela ng isang bungkos at inabot kina Sofia at Lester, tikman nyo. Chua-chua tamis-tamis, kakaiba ang lasa. Si Miguel ay tila gustong pigilan sila, ngunit sumenya si Mateo na walang problema. Walang pag-aalinlangan, agad na kinain ni na Sofia at Lester ang bunga. Ilang segundo lang, pareho silang napangiwi at iniluwa ang bunga dahil sa kakaibang kombinasyon ng lasa, maasim, mapait, maanghang, maalat, at matamis. Doon lang nila napagtanto na niloko sila ni Isabela, kaya't sabay silang tumingin sa kanya ng masama. Sa bahagi ng exhibition hall, ipinakita ni Mateo ang mga halamang gamot na naproseso na at pinatuyo. Sinabi niya, pwede kayong kumuha ng kaunti para subukan, gamitin sa paggawa ng tsaa. Maganda ito para sa kalusugan. Meron din kaming mga simpleng recipe para sa medicinal cuisine. Si Isabela naman ay naglibot sa seksyon ng mga halamang ginagamit sa paggawa ng essential oils at fragrances. Nais niyang maghanap ng materyales para makagawa ng sachet na makakatulong sa pag-relax at pagpapadali ng pagtulog. Iniisip na makakatipid siya sa oras ng pagbisita sa klinika.
Lumapit si Mateo at ipinaliwanag ang benepisyo ng bawat uri ng halamang gamot. Nang makarating sila sa seksyon ng TRM Huong, Agarwood, Oud, huminga ng malalim si Isabela upang namnamin ang mainit at malinis na aroma nito. Hindi sinasadyang nasabi niya, ang bango nito, parang amoy mo. Agad siyang namula sa hiya. Ngumiti si Mateo, ito ay isang high-grade na halamang gamot na ginagamit para sa relaxation at calming. Salamat sa compliment. Kinagabihan, nag-text si Isabela kay Mateo upang makipagkita sa common area ng kondo. Inabot ni Mateo sa kanya ang isang maliit na sachet na ginawa ng maingat at detalyado. Pagbukas ni Isabela, agad niyang nakilala ang aroma ng TRM Huong. Ngumiti si Mateo, ang husay ng pang-amoy mo. Pag-uwi ni Isabela, tinanong siya ng kanyang ina, ano yang hawak mo, anak? Sagot ni Isabela, sachet ng halamang gamot, binigay ng klinik. Kinuha ito ng kanyang ina at inamoy. Ang bango